everyone! Welcome back to my channel. O, yun na, as stated in my thumbnail, ano ba yung mga OLA that's better than Mabilis Cash? Well, actually guys, Mabilis Cash, I don't think it's for everybody. For one, hindi po siya nada-download pag naka-iPhone ka. Kung ayaw nyo kay Mabilis Cash, like me, ano ba yung pwede mong substitute? Or ano ba yung mga OLA na better than Mabilis Cash? So, keep watching and learn a thing or three. Okay. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Hindi po tayo nagpo-promote ng OLA dito kaya wala tayong OLA links. Pero tayo ay nagre-review ng mga online loan platforms. Ang dami ko nang sinubukan and that is why I have this list. Pero bagong lahat, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. And meron akong isa-suggest na kung gusto nyo yung installment na pwedeng pang shopping, then check nyo na si Shopee kasi meron dong SPay Later and S-Loan. Dami ko sinabi. Gusto ko naman sabihin na kung bet nyo yung blouse ko, guys. Nabili ko to sa Just G. Naglagay po ako ng product link. Parang lakas makabagets ng mga nasa Just G. Anyway, so today's video, yun nga, ano ba yung mga online loan platforms na mas better kaysa sa Mabilis Cash? Well, don't get me wrong, I'm not a hater, guys. Mabilis Cash is legit naman po talaga. Kahit na wala siya sa iOS. Legit in a sense that it is registered with SEC, submitting entities as CIC, at ang laki din ng offer niya, ha? Well, according doon sa kanyang download site. Sa Google Play, pwede kang mag-download, pwede kang makautang ng up to 60,000 pesos and some users claim that ang laki ng offer ni Mabilis Cash sa kanila, ha? Bongga kung totoo yun. Pwedeng pa terms dito kay Mabilis Cash. However, yung ayaw ko lang dito kasi humihingi siya ng other information kung sakaling hindi ka ma-approve doon sa kanyang typical application process. Masasabi kong bati na rin kami ni Mabilis Cash kasi nag-sorry naman siya na ginamit niya yung likeness ko sa mga ads niya, which para sa akin, parang nagulat talaga ako, guys, nainis talaga ako doon. Pero nag-sorry siya and apology accepted. But I still can't get over the fact na humihingi kasi siya ng additional document. Akalain mo, hihingi siya ng SSS login mo. Ay, kaloka. Kasi hihingi siya ng Globe, GCash, PDF ng GCash transactions mo. Okay lang kung may PRC ka. Paano kung wala? So, hihingi siya ng mga ganitong information kung sakali hindi ka ma-approve doon sa, well, standard, yung application process. And ang dami na pong nagsabi na kahit na mag-provide ka, imagine, mag-provide ka ng SSS login mo sa wala. Hindi naman pala guarantee na ma-approve ka dito kay Mabilis Cash. Kasi hindi naman po tayo pinanganak na mayaman. Utang is life for most of us. At least, makapag-suggest tayo ng other options better than Mabilis Cash. Yung hindi masyadong humihingi ng kung anong-anong mga documents dyan tulad nito. So far, mababa din yung interest because Mabilis Cash is nasa 15%. That is why I came up with this list. Tatlo lang para hindi kayo information overload. So kung ayaw na ni Mabilis Cash sa inyo or hindi kayo ma-approve kay Mabilis Cash, your first option is FT Lending. Hindi man masyadong mataas yung ino-offer ni FT Lending like Mabilis Cash, but at least dito kay FT Lending, you can borrow up to 30,000 pesos. Na, well, tulad ni Mabilis Cash, ganun din siya, guys. Yung initial offer niya sa'yo, maaaring maging 300 or 800. At least dito kay FT Lending, kung ma-reject ka man, mas may chance kang makabalik ulit kaysa dito kay Mabilis Cash. Eventually, tumataas naman yan kapag good payer ka. Ganun din, tulad din ni Mabilis Cash na may 15% per month din siya and revolving din siya kasi kahit na may existing ka, pwede ka pa rin umutang and may pa-terms din siya. Tulad na rin siya ni Mabilis Cash. I think mas mababa yung interest ni Mabilis Cash. Pero FT Lending, hindi naman masyadong malayo yung difference. So, okay na rin siya kasi hindi siya, guys, makulets in. Pagpapalapit na yung due date mo, magte-text lang siya. As far as I know, kasi forever naman nakasilent yung phone ko. But unlike Mabilis Cash, ito, maa-approve ka. Hindi na niya hinihingi yung information like your SSS login. You just need a valid ID and the list of valid IDs sa kay FT Lending is in here. Titigan nyo po, please. Kasi nabubulol ako pag sinasabi ko yung mga IDs. Ayan. Wala na siyang masyadong questions pag sinabi mong unemployed ka or housewife or whatnot na approve pa rin siya. Just hope na babaan niya pa more yung kanyang interest. And don't worry, guys, FT Lending is also registered and also submitting sa CIC. So eventually, kung masyadong mataas yung interest ni FT Lending, dinidedma ka pa rin ni Mabilis Cash at naging maganda yung credit history mo, maghanap ka ng ibang loan app na mas mababa yung interest. Tulad ng mga loan apps na nasa Legit Loan Apps playlist by Ate Red. Ito po. Okay, are we now ready to proceed to loan app number 2?
yung loan app number 2 na better kaysa kay Mabilis Cash dahil hindi siya humihingi ng mga kung ano-anong documents dyan. Happy Cash. Now, ito si Happy Cash nasa 25,000-30,000 pesos lang yung maximum credit limit pero may pa-terms din siya. Yung first loan ko sa kanya, reject pa nga ako guys. Kaso, naghintay-hintay lang ako ng certain period kasi i-indicate niya naman yung kung kailan ka makaka-apply ulit. Na-approve ako sa loan app na to. 3,000 pesos yung initial credit limit. O, di ba bongga? Kasi yung kay Mabilis Cash nung nag 5,000 ako, ni-reject na ako. Pero at least dito 3,000 at 1 month kaagad. So, hindi po siya 7 days. Yun nga lang, may kaltas siya. Pero regardless kung ano man yung loan mo, yung ibabawas is only 20 pesos, which is a transfer fee. Sa mga nagpapasend sa GCash dyan, parang bumababa yung interest kapag tumatagal. At may pa-terms siya ha, kasi nung nag 6,000 na ako, pwede na siyang payable in 3 months. Pwede ring 2 months. Kasi yung service charge or effective interest rate niya is nasa 15% at wala siyang masyadong tanong guys. Hindi nga siya humihingi ng mga SSS login, mga screenshot ng GCash or PDF na GCash transactions mo or yung login mo sa Smart at Globe, hindi niya yun hihingin guys. Yung importante lang dito ay makapag-submit ka ng 1 valid ID. Yung mga valid IDs na tanggap niya are this. Okay, meron siyang mga preferred IDs, meron siyang mga other IDs but still, tama yung mga binigay mong information, ma-approve ka pa rin naman sa loan app na to. Para sa akin kasi, masasabi mo talagang okay na okay yung isang platform if available din siya sa iOS. So, iOS or Android, diba? Everybody's happy. Tapos dito kay Happy Cash, 3 days before your due date, yun lang, may tatawag pero robocall siya. So, just let it play and magte-text lang siya. Napapalapit na yung due date mo. Minsan nang re-reject din. Pero, mas may chance na makabalik sooner dito kay Happy Cash kaysa kay Mabilis Cash. Okay, so now proceed na tayo sa loan app number 3. Sabi ko sa inyo, 3 lang para hindi kayo may information overload. At meron tayong mga honorable mention and the reason kung bakit a certain loan app is not added here. Pero anyways, loan app number 3 muna tayo. And that is Fido. Fido PH. Both Google Play Store, App Store, iOS App Store, pwede siyang ma-download. Sabi niya up to 50,000 pesos daw. But syempre, kahit na sinasabi 50,000 pesos, kung first time mo, well, mag-start ka. Expect na mag-start ka sa mababang amount. So, nasa around 15% din yung loan app na to. At may pa-terms. Kahit na first time mo, pwede kanyang mabigyan ng credit limit na 6,000 pesos. So, pwede ka mga approve kahit na hindi ka magbigay ng mga SSS, mga GCash PDF transactions, hindi ka magbigay ng login ng smart mo. All you need to do is just submit 1 valid ID. Yung mga IDs na tinatanggap ni Fido PH is here. And yung references na hinihingi ganito. Konting problema lang dito kay Fido kasi parang kulang-kulang yung cities na nasa form niya. Pero yung isa kong friend na-approve naman kahit na yung binigay niyang city is different. Kasi hindi po available yung city niya eh. Kakadagdag lang ni Fido PH ng Bacolod. Pero yung Talisay, wala pa rin. Ano ba yan? Ilagay kasi nila lahat. Lahat ng cities para Luzon, Visayas, Mindanao, pwede mag-apply dito kay Fido. Sabi ng classmate ko, hindi naman siya masyadong makulit. Nga lang may call and text reminders pa rin. Pero so far, okay din si Fido. But then guys, again, these loan apps, they're just suggestions. I'm not promoting them. Wala nga akong Ola links, diba? Kasi, diba, hindi mo naman mapipigilan yung tao kung umutang. At least, makapagbigay tayo ng suggestion sa kung saan sila pwedeng umutang. Especially if marunong naman silang mag-alaga ng kanilang mga utang accounts. Ang iba sa inyo magsasabi, bakit hindi po sinama one hand dito? Dahil guys, if I'm going to compare one hand with the loan apps na binanggit ko kanina, basically, mas madali yung tatlong yon kaysa kay one hand. Pero, kung ayaw nyo kay Mabilis Cash, you can also try one hand na nagpapautang ng up to 50,000 pesos payable in 9 months. And yung first loan mo, hindi siya 7 days, maaari siyang 1 month agad with an interest of 15%-ish. Ngayon, bakit hindi ko sinabi si Belize? Because Belize is more of like a buy now, pay later platform. Kasi, although Belize also offers cash loans and installments, pero si Belize kasi meron siyang scan QR, meron siyang e-wallet top-up and other features na hindi mo naman siya directly makakompare kay Mabilis Cash. But still, guys, if hindi nyo bet si Mabilis Cash and you have the requirements na para kay Belize tulad nito, Belize is also better than Mabilis Cash. And bakit hindi ko sinama si Kashalo dito? Dahil single payment po si Kashalo. You can loan up to 13,000 pesos. Sa kay Kashalo, 45 days lang. So, hindi ko siya pwedeng ma-compare pa kaysa kay Mabilis Cash. Why not, diba? So, yung tatlong binanggit ko, yung talagang binigyan ko ng segment sa video na to, are those that are close to Mabilis Cash. Similar yung term, similar yung interest, pero not so much. Kahit na itong binanggit ko, si Belize, si Tala, si Kashalo,
And si One Hand, hindi rin sila humihingi ng mga tsakang requirements tulad sa hinihingi ni Mabilis Cash. So you can pretty much say these 7 apps are better than Mabilis Cash. Anyway, so yun lang guys for our video today. Hindi ko po hini-hate si Mabilis Cash. It's just that ang OA lang talaga ng additional information na hinihingi ng loan app na to. Na sana, tanggalin niya. Total, hindi naman pala guarantee na ma-approve ka if sinubmit mo yung mga yon. So, I hope you learned something from this video. I guess there are other loan apps na legit pa rin. Pero nasa inyo na rin yan kung paano nyo to alagaan. I will see you on my next vlog. Subscribe if you haven't already. Bye-bye!